Nung panahon ni Gloria, pinakulong si Erap. Nung panahon ni Pinoy, pinakulong si Gloria, inimpeach si Corona, sinira si Binay, kinulong si Enrile, Jinggoy at Revilla. Nung panahon ni Duterte, pinakulong si De Lima, niligwak si Sereno at nilugaw si Robredo. At ngayon panahon ni Marcos, tinatrabaho si Sara, Digong at madami pa sigurong kasunod. Paulit-ulit lang ang circus sa bansa natin. Parang telenovela na ginagawa tayong taka. Gumagawa ng distraksyon para makapangurakot ng matiwasay. Ikaw naman si nga makapanood lang ng scripted na hearing, nakikigalit ka na din sa inaakusahan kahit wala pang hatol ang hukuman. Isa na lang talaga ang solusyon. Lumipat na tayo sa Mars. Sa isang barko, biglang may isang Amerikanong nagalit at inihagis ang kanyang iPhone sa dagat. OMG! Why did you throw that? Tanong ng Pinoy na nagulat. Don't worry, we have many iPhones in America. Sagot ng Amerikano na tila walang pakialam sa kanyang ginawa. Hindi pa nakaka-recover ang Pinoy sa gulat nang biglang may isang Hapones na naghagis ng kanyang laptop sa tubig. Grabe! Sayang yon! Sabi ng Pinoy na talagang naaapektuhan sa mga aksyon ng kanyang mga kasamahan. It's okay, there are many laptops in Japan. Bulalas ng Hapones na tila hindi rin nag-aalala. Naiinis na ang Pinoy kaya nang akmang lalapit sa kanila ang isang lalaking Chinese ay agad niya itong itinulak at nalaglag ito sa dagat. OMG! Why did you push him? Nagtanong ang Kano at Hapones nang sabay naguguluhan at nagulat sa ginawang aksyon ng Pinoy. Relax lang kayo, we have a lot of Chinese in the Philippines. Sagot ng Pinoy. Gago! Isang araw nakita ni Juan na nag-aaway ang nanay at tatay nito. Pagkatapos mag-away ng nanay at tatay ni Juan, ay hinanap niya ang kanyang tatay. Inikot niya na ang buong bahay ngunit hindi niya nakita ang tatay niya. Lumapit siya sa nanay niya at nagtanong kung nasaan ang tatay niya. Nanay, nakita mo ba si tatay? Nako Juan, nag-away kasi kami ng tatay mo. Tignan mo dyan sa garden. Naghanap sa garden si Juan pero hindi niya pa rin nakita ang kanyang tatay. Bumalik siya sa nanay niya. Nanay, wala naman po sa garden si tatay. Naghukay ka ba sa garden, Juan? Namatay ang isang napakagaling na engineer. Una siyang naakyat sa langit at habang kausap si San Pedro. Sabi ni San Pedro, hindi ka maaari dito. Magaling kang engineer subalit nakipagkuntsabahan ka sa mga kurakot habang ikaw ay nasa lupa. Doon ka sa impyerno nararapat. Sagot ng engineer, baka maaari na dito na lamang ako. Ako na may nagbabago na subalit inabutan na lamang ako ng kamatayan. Hindi niya napapayag si San Pedro at siya nga ay pinadala sa impyerno. Makalipas ang 6 na buwan ay pumasyal si San Pedro sa impyerno gaya ng kanyang nakagawian upang tingnan ang mga ginagawa ng mga nandoon at siya ay nagtaka sa nakita niya na masayang-masaya ang mga kaluluwa na nandoon hindi gaya ng mga nagdaan na mga nagdudusa kaya tinanong niya si Satanas. Sabi ni San Pedro, ano ang nangyayari dito? Bakit ang sasaya ng mga nandito ngayon? Sagot ng Satanas, naaalala mo yung pinadala mo na engineer dito? Abay pagdating niya gumawa agad siya ng mga bagay para mapaginhawa ang mga nandito. Lahat ng itong nakikita ay siya ang may gawa. Sabi ni San Pedro, hindi maaari iyan. Idudulog ko yan sa hukuman ng langit at impyerno at siguradong ako ang mananalo dahil kukuha ako ng magaling na abogado. Sagot ni Satanas, magdasal ka na sa Panginoon mo kasi sigurado ako wala kang magaling na abogado.